May napanood po akong interview ng aming pinakaminamahal na boss, Vice Chairwoman po siya ng SM Investment Corporation, si Miss Madam Teresita C. Coson. In business daw, you always believe in rolling. Hindi daw dapat kukuha agad ng dividendo. Oo, pag may kita, i-roll agad, i-roll ulit, i-roll lang, i-roll lang, i-roll lang, i-roll lang, i-roll ulit. Hindi mo nga makakamdaman yung kita pero hindi mo namamalayan, lumalaki na nga pala ang negosyo mo. Sabi niya, we should be transparent all the way down so the organization knows where they going. If everything the business is very transparent, it's easier to grow. Oo. So, we really have to be transparent, most especially audit. Ano tong audit? Ma'am, ma'am, I did not kill anybody, ma'am. Para po matayo ang isang mall, ang budget pala ng C family ay gusto ko lang pong palakpakan or batiin ang lahat po ng mga clients ko na kumuha sa Ice Tower. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kliyente ko sa Ice Tower. Yung mga kumuha po sa Facing Mall of Asia and Facing Manila. Ba't parang nagpapaalam ako, no? Baka po kasi sa mga susunod na buwan, baka hindi na nga po marinig etong, sabi ko nga, pag naubos na nga po yung Facing Mall of Asia, at kapag naubos na lang din po yung Facing Manila, that's the time na medyo hihinto na nga po ako sa lahat ng mga kliyente ko na kumuha sa Ice Tower. Nako, congratulations po. And I am looking forward talaga, kabayan ka-updates, na makapagtrabaho tayo. Kapag na-turn over na nga po yung Ice Tower, masimulan na nga po natin yung negosyo mismo. Meron tayong mga bagong open sa SMDC Tagaytay project. Dito nga po mismo sa Cool Sweets. I'm very excited na ibahagi po sa inyo to, kabayan ka-updates, kasi ang daming tao na naghihintay na magkaroon ng reopen sa project na ito. Nung nalaman ko yung monthly, sobrang abot kaya. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Maganda at magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? At kamusta po sa ating lahat? Today is October 6, 2024, araw po ng linggo. At napakaganda nga po no ng ating pakiramdam, kabayan ka-updates, dahil masaya lang. Gusto ko pong magpasalamat po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin, na kami po, ang team ka-updates po, ang inyong pinili para mabigyan po kayo ng magandang unit sa SMDC. Dahil last month po, kabayan ka-updates, nitong September 2024, ang total sales po natin, kabayan ka-updates, ay 67 million pesos. 67 million pesos, kabayan ka-updates. Naku, maraming salamat po sa lahat po ng mga kliyenteng kami po ang pinili. Kami po ang pinagkatiwalaan para mapilian nga po kayo ng magandang unit dito nga po mismo sa SMDC. To be honest, kabayan ka-updates, eto ngayon ko lang po ito sasabihin talaga, kabayan ka-updates. Sobrang iba yung pakiramdam
ngayon. Parang ito yung ano, parang ito yung, pakiramdam ko nung unang-unang, araw ko na tumapak po ako sa SMDC bilang, ah, international property, specialist 'no. Kasi nga kabayan ka-updates, ito po sa lahat po ng mga laban namin or sa lahat po ng laban ko dito mismo sa SMDC, iba itong, panahon na ito dahil nga po kabayan ka-updates 'no, mula po nung niyakap natin ang, promotion, niyakap po natin ang, titulong Associate Sales Director, medyo mixed emotion. Masaya kasi kahit papaano parang may konting growth na na-achieve, 'no? Pero may takot kasi ang daming totoo lang po ang daming magagaling, 'no, sa aming kumpanya and, sobrang andun talaga ako sa point na kaya ko bang panindigan 'to, 'no? Yung ganitong yung kotahan dati-rati parang sarili mo lang iniisip mo, ganyan. Pero this time parang may mga ano ka na, parang meron ka ng mga sundalo, may mga anak ka ng iniisip, 'no? Kaya andiyan nga po ang mga team ka-updates kong sina Jonah, sina Jopet, sina Joms, ayan. Sobrang, talagang hindi ko alam, oo, kung kaya bang makasabay. Lahat ng mga natutunan ko 'no, bilang IPS, parang it's about time na kailangan ko na nga pong ipasa yung task 'no, and medyo tututok na nga po tayo more on sa, managerial task 'no. Pero yun nga po kabayan kapits dahil nga medyo, ah, hindi pa ho gano'n ka hinog 'no ang ating mga anak 'no or ang ating mga team ka-updates 'no, bilang, ASD ako pa rin talaga ay bumababa. Oo, so ginagawa ko pa rin yung mga dati kong ginagawa 'no, kasi nga kabayan ka-updates 'no, eto yung pinaka-challenging so far, kailangan mong turuan yung mga tao mo. So far kung tatanungin niyo nga po ako kabayan ka-updates kung ano nga ba yung pinakaimportanteng kailangan nilang matutunan 'no, hindi sa ano, hindi sa YouTube, hindi sa pagpo-podcast, pagsasalita lang sa camera, ayan. Hindi sa pagiging showbiz na katulad ko. Oo, hindi lang po doon. Siguro yung, kailangan talaga matutunan talaga nila ay ang salitang commitment. Oo, yung commitment, sa kanilang mga kliyente na andun talaga 24/7, hindi iiwanan. Kasi parang sa panahong ito, yun ang kulang talaga, yung salitang commitment, yung communication, 'no? Kasi negosyo ito, kabayan ka-updates, 'no? And hindi naman biro yung perang nailalabas, 'no? At para Diyos ko, sino ba naman kami para pakinggan niyo, kabayan ka-updates? Kami po ay mga pinadala lamang ng SMDC. Parang hindi naman kami artista or ano, 'no? Pero yung tipong nagtitiwala kayo na kumuha sa ng property, parang dapat gano'n din yung ibinibigay, yung, laki ng ibinabayad nyo sa developer to acquire the property, dapat gano'n din yung atensyon, yung amount ng atensyon, yung, commitment na ibibigay, 'no? Katulad ko, kabayan ka-updates, alam niyo, may mga pagkakataon talaga, eto na lang kabayan ka-updates, may mga pagkakataon na ako po ay, nagre-relax lang, parang kasi, ang daming trabaho, ang dami kong ini-edit na video, ina-upload na content, parang, dumating yung time na nagkakasakit na nga talaga tayo 'no, at, sabi ko parang deserve kong mag-Netflix. Kumbaga hindi na ako nakapanood ng sine, Netflix na lang talaga tayo. So nanood lang ako ng ano, ng, Menendez Brothers ano, series 'no, sa mga hindi po nakapanood, panoorin niyo po, ang ganda. Kahit na ako po ay nanonood ng series na 'yon, talagang
hindi pa rin pahingi kasi may mga after sales tayong inaayos. Oo. And thankful din ako kabayan ka-updates na andyan si Maine, ang aming sekretary kasi sobrang hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala si Maine sa buhay ko talaga. Oo, hindi ko talaga alam. Oo, kaya nako Maine ha, yung mga clients natin, ako may mga nagreklamo, hindi ka daw nagsisin sa mga, ayun na, kino-call out na kita, Maine. Yung may mga ibang clients daw tayo, hindi mo daw pinapansin. Oo. Baka kasi kailangan pang i-Gcash kasi. O baka kailangan pang hulugan ng insert coin bago sumagot ha, Mengay. Ayan, may isang kliyenteng nagtanong, hindi ka daw sumasagot ha. Wala kang pamasko sa akin. Oo, hindi, pero sa lahat po ng mga kabayan kapits natin dyan, nasaan man kayo, I mean, empleyado man kayo, negosyante man kayo, please, i-practice agad natin yung sumagot sa mga email agad-agad. Sumagot sa mga message ganyan. Lalo na nga po sa mga kliyente. Ako sa totoo lang, sa dami ng mga messages talaga minsan, hindi ko lahat nasagot, pasensya na po, no? Pero ang pinaka-prioridad ko pong nasasagot, kabayan ka-updates, ay yung mga kliyente ko nga po talaga. Importante kasi yun, no? Hindi po pwedeng patagalin ng isang buong araw. Kailangan sagot agad. Oo. Pero again, kabayan ka-updates, sa lahat po ng mga kliyenteng nagtiwala sa akin, or sa lahat po ng mga kliyenteng tayo po ang pinili para maging maganda po yung pagkuha nila, or maging maganda po yung journey nila sa pagkuha sa SMDC. Kabayan ka-updates, taus-puso po akong nagpapasalamat. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na nanggagaling sa podcast, sa YouTube, ayan, kahit yung simpleng pakikinig mo lang, no? Kung hindi ka pa handang kumuha ng property, parang kailangan mo pang i-absorb lahat ng mga ng ating mga podcast ganyan. Oo, nako ha, kahit dyan lang, kahit andyan ka lang, kabayan ka updates, hindi man kita kliyente ngayon, okay lang yan. Maraming salamat po pa. Ang SMDC podcast po pala, kabayan ka updates, ay napapanood sa YouTube channel, YouTube Music, Apple Podcast, and Spotify. Kung kayo po ay nasa kalsada, kung kayo po ay nagpapasok ng inyong trabaho, hindi nyo kailangan panoorin ang video na ito ha. Hindi nyo po kailangan panoorin ang video na ito kahit kayo po ay nasa kalsada or mahilig kayong makinig ng mga radyo. Gawin nyo po itong radyo, no? Kasi available po tayo kahit hindi po tayo nakapanood, no, dahil meron nga po tayong podcast, no. Pero kung medyo gusto niyo manood, wala akong problema kasi ang advantage naman ng mga nakapanood, may mga pina-flash po tayo sa screen natin ng mga projects, ideas, ayan, para mas maintindihan po natin ang ating mga pinag-uusapan. Oo, kagaya na nga lamang po nito, kabayan ka updates, nako, natutuwa ako dito kasi actually may napanood po akong interview ng aming pinakaminamahal na boss, Vice Chairwoman po siya ng SM Investment Corporation, si Miss Madam Teresita C. Coson. Oo, napanood ko yung kanyang interview. Tuwang-tuwa ako dito ha. July pa ho itong interview na ito. Dito po sa Facebook page na Presidential Communication Office Facebook page. Oo, parang na-curious ako kapag mga successful na tao, ang sarap pakinggan ng kanilang mga kwento. Oo, pero ako ay suggest, kabayan ka updates, no? Panoorin niyo po iyan. Pero siguro para lang ma-summarize kung alam po sa inyo, no? Ito po yung mga ilan sa mga parang na-amaze ako, no? May mga points ako dito na gusto ko nga pong ibahagi sa inyo. Ito po yung mga sinabi, mga naibahagi po
ni Madam Teresita C. Coson, and I hope makatulong po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin. I hope ma-absorb nyo. Oo, pero again, gusto ko lang talaga ibahagi sa inyo kasi nung napanood ko nga po ito, lahat po ng mga sinabi niya, talagang sinave ko lahat ng mga ikinatuwa ko na sinabi niya, sinave ko and sabi ko nga, siguro magandang i-topic ito sa ating SMDC podcast. Sabi niya, una, we have to change our mindset and look at things from a more positive perspectives. I don't know, may feeling ko makaka-relate sa akin itong mga kapatid ko sa industriya. Medyo makaka-relate sa akin kasi ang daming mga changes sa aming company na ayoko na lang pong sabihin. Oo, but nung dumadaan nga po kami sa changes, ako bilang isang proactive na tao, naniniwala ako na may blessings po kapag ang authority po ang nagbibigay ng word, no? Para magulang, may blessings ang mga magulang kapag nagbigay ng word, no, ang magulang. And ang thinking ko lagi, ano man ang binabago sa mga rules talaga, no, we have to respect kung ano ang binabago ng company. Kasi kung ano man ang mga binabago ng company, right nila yun. Oo, right po nila yun. And syempre, mas alam po kasi nila yung maging direksyon kung nagkaaroon ng mga changes sa company. May mga times na kami po, yes, may konting bangga, no, sa aming mga puso. Pero ako kasi kabayan ka-updates, no, parang since bilang pinagtibay ng nga tayo ng panahon, ang dami ko ng mga boss na, Diyos ko, ang dami ko ng mga boss na nakasalubong, nakatrabaho, pero eto, buhay pa rin tayo. Kumbaga, ganun pa rin naman, no? So, ang sinasabi niya rito, kung tayo man ay dumadaan sa negativity, ganyan, we have to change our mindset. O, kailangan daw baguhin ng mindset. Look at things, no? From a more positive. So, ako natutuwa ako dito kasi parang feeling ko, nung sinabi niya ito, parang sinabi niya ito sa harapan ko dahil again, sabi ko nga, may mga malalaking changes ang company. Hindi naman naapektuhan yung, hindi naman apektado ang mga kliyente. Kami po, kahit ang daming mga changes, pinipili ko nga pong magstay because naniniwala ako sa company. Oo. So, yun. Hindi ko alam kung naitawid ko ba yung, yung ibig sabihin, but the way I understand kung paano ko nga po naintindihan, yun po yung pagkakaintindi ko. We have to change our mindset. Pangalawa, ang sabi niya nga po dito, kabayan ka-updates, in business daw, you always believe in rolling. Hindi daw dapat kukuha agad ng dividendo. Oo, pag may kita, i-roll agad, i-roll ulit, i-roll ulit. Oo. So medyo hindi mo mararamdaman yung kita, pero hindi mo namamalayan, lumalaki na nga pala ang negosyo mo. Oo. So kailangan daw kung ano man ang negosyo mo ngayon, at tuloy-tuloy lang daw yung pag-roll mo, yung kinita i-invest agad. Invest, no, hanggang sa lumaki nga, kabayan ka-updates. Kung ikaw yung tipong tao na nagpapa-Airbnb ngayon, kabayan ka-updates, okay? O kumita ka ng for example, kumita ka ng 50,000. Yung monthly mo sa SMDC, yung equity mo is 25,000. Okay? Yung 25, i-invest mo ulit sa isang property, kuha ka ng pre-selling. Okay? Para pagdating po ng time na turnover na nga itong second property na ito, di dalawa na ang iyong passive income. No? So, ganun po, kabayan ka-updates. Okay? So, hindi sila kumukuha doon ng mga dividendo, silang mga pamilya. Kasi nga, yun po yung kanilang paniniwala. Actually, na-share nga din po nila, kabayan ka-updates, which is nagulat din po ako, no? Ito mga property, ito mga lote, ito mga
lote sa SM Mega Mall, sa SM North EDSA, sa Bay Area. Okay? Binili po nila ang mga property na ito na hindi maganda ang economy natin. Oo. So, binili po nila yung property na to. Uulitin ko po binili nila ang property na ito nang hindi pa ho maganda ang ating economy. Oo. So, nung nalaman ko nga, parang ang galing lang, no? Kasi nung nakakaang pandemic, parang kung ikaw maglalabas ng pera para sa isang solid investment like lote, ganyan, parang natatakot ka. 'Di ba? Kasi nung mga panahon na yun, parang grabe yung pandemic talaga 'di ba? Pero saludo ako sa lahat ng mga kliyente nung kumuha ng mga panahong pandemic. Kasi ang laki ng benta pa rin ng SMDC kahit nung nag-lockdown nung April 2020, ang laki pa rin ng kinita ang laki pa rin, ang dami pa rin bumili sa SMDC. Oo. So sobra akong na amazed, no? Kahit na medyo dumadaan sa krisis, talagang doon sila nagbilihan ng property. And ito nga po, isa lamang po itong patotoo, kabayan ka updates, na hindi porket hindi maganda yung ekonomiya, huwag ka mag-i-invest. Oo. Kasi yun nga, kabayan ka updates, diba? Yung lote ng Bay Area, sa Mall of Asia, sa SM North, sa SM Mega Mall, sino ang hindi mag-aakala na ito palang mga loteng ito, ay magiging isang matagumpay na lugar dito mismo sa Pilipinas. Oo. Okay. Ito pa, kabayan ka updates, isa pa nga po sa mga natutunan ko, transparency. Sabi niya, we should be transparent all the way down so the organization knows where they going. If everything the business is very transparent, it's easier to grow. Oo. So we really have to be transparent, most especially audit. Ano tong audit? Audit. Audit. Ma'am, ma'am, I did not kill anybody, ma'am. Ano tong audit? Pero yun, kabayan ka updates, no? So, parang kailangan daw maging transparent daw tayo sa ating mga negosyo. Oo, maging transparent daw ang mga empleyado, lahat. Oo, para mas mag-grow po, no, ang kumpanya. And nalaman ko nga po, kabayan ka updates, na-share nga niya, napapansin ko nga po, kabayan ka updates, kahit ako, per year, nagtatayo po ang SM ng 2 or 3 mall per year. Oo, and alam niyo ba, kabayan ka updates, para po matayo ang isang mall, ang budget pala ng C Family ay 2 to 3 billion pesos. Oh, laki yun, no? 2 to 3 billion pesos. Nasabi po niya mismo sa interview, 2 to 3 billion pesos, at pinaplano nga po nila yan in 18 to 24 months per mall. Plan ahead. Yes, may negosyo ka ngayon, pero kailangan daw gumagawa ng plano in the next 2, 3 to 5 years, no? So, ganun daw ang kanilang mga diskarte sa pagpapatayo ng mga malls, ng mga SM malls. Ayan. And by 2027, parang ang target nga po nila, kabayan ka updates, ay maabot etong 100 malls na sa buong Pilipinas. 100 malls. Ang alam ko, mga nasa 84 malls pa lang tayo. Oo, 84 malls pa lang ang SM mismo. And so by 2027, siguro kung 84, parang mga kung 16 per year, dapat limang malls na bukas, no, per year, para maabot nga po itong 100 malls by the year 2027. Oo. And nalaman ko nga din po, kabayan ka updates, na 4 million pala
O 4 million pala bawat araw ang pumupunta sa SM malls. Oo. So, kung magkano siya kabayan Capiz, buong, ano na po yun, buong lahat na po ng mall na yun. Oo. 4 million mall goers per day. So, grabe, no? 4 million. And, at nalaman ko nga po kabayan ka-updates, bawat mall po ay may 3,000 employees. And isa pa nga po sa mga nalaman ko nga po dito, alam niyo po ba na si yung tatay po ni Henry C. Senior ay hindi po negosyante. Though, meron po siyang negosyo. Ang sabi kasi ni Ma'am Teresita, he is not a businessman. So, the way ay kung sa pagkakatanggap ko or pagkakaintindi ko, hindi siya negosyante, parang hindi ganun ka lawak ang kanyang ideya sa pagnegosyo or sa kaalamanan sa pagnegosyo. Oo. So, ito nga pong si Henry C. yung anak, parang na-realize niya na hindi, ayokong maging mahirap. Oo. Kaya, talagang nagtiyaga talaga siya. Okay, talagang ginawa niya lahat mismo kabayan ka-updates para mapalaki po ang kanyang negosyo. Isa lang talaga ang na-realize ko nga po dito kabayan ka-updates, no? Nasa mga kamay mo talaga kung ano ang magiging kapalaran mo. Mm-mm. Wala sa boss mo, wala sa kumpanya, wala sa pinag-aralan mo, wala sa school kung saan ka nanggaling, wala. Kung ano yung ugali mo, yung dedikasyon mo, kung paano ka magtrabaho, nasa iyo. Nasa iyo talaga. Hindi sa kung saang angkan ka galing, kung galing ka sa mayamang pamilya, ganyan. May mga mayayaman kasi na parang okay, pinanganak sila mayaman and then tinutuloy na nga lang nila yung negosyo o yung legacy no ng kanilang pamilya sa negosyo. Pero iba kasi yung kwento kapag yung tipong yumaman tong taong to tapos galing sa walang wala. Iba yung iba yung pakiramdam, iba yung saya, iba yung inspirasyon kasi ikaw mismo yung bumuo eh, no? Kaya nga habang pinakikinggan ko nga po yung interview ni Ma'am Teresita, parang sabi nga niya, yung lolo niya hindi daw talaga negosyante, pero yung tatay niya talagang gusto niyang umangat sa buhay kaya talagang alam mo yun talagang inaral niya mismo kung paano nga ba yung strategy para yumaman. And siya nga 13 years old pa lang talaga siya, medyo uh, tinetrain na nga siya ng kanyang ama. Imagine at a very young age, 13 years old, 'di ba? Sino mag-aakala na ngayon isa na nga po silang pinaka powerful, one of the most successful, richest family in the Philippines, 'di ba? Bago nga po nagtapos ang kanilang interview, tinanong po ni Sir Tony Lopez, yung host po, si Sir Tony Lopez po yung host no, ng program na ito, tinanong niya kung ano nga ba yung basic principles niya ni Ma'am Teresita. Sabi niya, if you service the customers well, you make them happy, you will have the business. And that is what's happening right now. Okay? Ang ganda nito, if you service the customers well, you make them happy, you will have the business. Oo. Kaya talagang andito, kabayan ka, updates para pagsilbihan talaga kayo. Oo. Kaya gusto ko kayo napasaya kayo. Gustong gusto kong pinapasaya kayo. Gustong gusto ko kayong inaaliw kayo. Ganyan. Diba? So, yun pa, no? And, so, yun yung parang, ang last question pa sa kanya ni Sir Tony Lopez, what makes you happy? Ang sabi lang niya kabayan ka updates, a positive attitude. Ang ganda nun, no? Parang
Kasi iba sa atin parang ang daming puwedeng magpaligaya sa atin, puwedeng pagkain, puwedeng kayamanan, puwedeng ano, puwedeng love, ayan. Pero ito parang very ano, very, napaka-light 'no ng pagkakasabi niya, positive attitude, oo. So, ako habang pinapanood ko nga po yung interview, to be honest kabayan ka-updates, though may mga part kasi na parang siyempre galing po ito sa Presidential Communication Office Facebook page. Pag mga usapang politika, alam ko may iba sa inyo, Aloy G, ganyan. Pero sa akin naman, kung pipiliin niyo yung mga words ng mga business, no? Yung business insight, no? Or yung attitude, parang medyo magandang i-absorb yung mga ganung mga ano, yung mga ganung mga words, ayan. So sobra akong natutuwa talaga na ano, sobra ako natutuwa talaga kabayan ka beats na napanood ko nga po itong ano, napanood ko nga po itong interview na ito kabayan ka updates. And nako kabayan ka updates, panoorin niyo po, sobrang maaaliw talaga kayo. Oo. At mai-inspire. Ayan, mai-inspire talaga kayo. Okay. So yun po yung napakinggan ko or napanood ko nga po yung interview kay Miss Teresita C. Coson. Again, ma'am ha, maraming salamat po sa inyong pag-share ng mga ideas. Oo, ah, sobrang nakaka-inspire. Oo. And naku, hopefully ma-meet ko nga po kayo in person. O ma-meet ko man lang kayo in person with matching ano, with matching uh, uh, breakfast buffet in Conrad, ganyan. With matching lunch and dinner, ganyan. Oo, naku, parang feeling ko pag na-meet ko siguro 'to parang medyo ano lang ako, tahimik lang ako. Ta's manginginig-nginig pa yung gano'ng kamay ko. Kasi siyempre si yun, eh, parang oo, ano pa naman ako, 'pag nate-tense ako medyo ano pa naman ako, utal-utal, oo. Hindi po bulol lang nga ako, eh, 'di ba? Ta's utal ka pa, 'di ba, parang pero ano, ma'ams, hopefully po ma-meet ko nga po kayo in person. Oo. Ano lang, siguro kahit mga 15 minutes lang. Gusto ko lang kayong makausap. Oo. Gusto ko lang kayong makausap. Ah, pag-usapan yung mga ano, yung how about my contract, ganyan. My contract. Oh, nako, okay, kabayan ka updates. Dumako na nga po tayo sa iba pang mga issue natin. Ito po kabayan ka updates, super duper akong excited. Na-excite ako kabayan ka updates na i-promote dito sa aking dito po mismo sa YouTube channel ko. Ayan. Kasi nga po kabayan ka updates, if you well notice, no, pansin niyo po kabayan ka updates na dito po sa SMDC podcast, iilan lang po. Ang daming pa-project ni SMDC, pero you will notice na iilan lang po yung aking mga fini-feature sa SMDC podcast, no. Though sa mga updates, may mga project tayo na consistent ko nga pong nai-upload dito. Pero when it comes to ano talaga, yung kapag may pinopromote, no, I'm sure ano na kayo sa akin, binging-bingin na nga po kayo sa akin sa Ice Tower, sa Gold. Yan talaga medyo yung madalas kong naipopromote nga po dito. O yung Sands, ganyan. Kasi nga po kabayan ka updates, parang bilang inyong consultant, gusto kong ibigay yung best, no? Lalo na nga po pag may mga units na nag-open na maganda yung location nung unit, yun talaga yung inaano ko. And gusto ko nga pong
Gusto ko lang pong palakpakan or batiin ang lahat po ng mga clients ko na kumuha sa Ice Tower. Oo. Sobrang maraming salamat po sa lahat po ng mga kliyente ko sa Ice Tower. Yung mga kumuha po sa Facing Mall of Asia and Facing Manila. Oo. Ba't parang nagpapaalam ako, no? Oo, hindi kasi parang ano kasi kabayan ka updates, parang baka po kasi sa mga susunod na buwan, baka hindi na nga po marinig itong though tuloy tuloy-tuloy pa rin po yung ating update sa Ice Tower, pero kasi malapit na rin po ang turnover ng Ice and pakonti na lang po ng pakonti yung inventory natin sa Ice Tower. And sabi ko nga, pag naubos na nga po yung Facing Mall of Asia at actually ubos na yung Facing Mall of Asia, may isa pang natitira yung nasa 17th floor. Kasi dalawa yung napapromote ko, yung isa nakuha na rin, yung 9th floor. Yung 17th floor, hindi pa. No? Yun na lang. Tapos kapag naubos na lang din po yung Facing Manila, that's the time na medyo hihinto na nga po ako sa pagpo-promote ng Ice Tower. Kasi ba't ka ba mag-market kung wala nang mabebenta nga doon? 'Di ba? Oo, pero yun nga po kabayan ka updates. Pero hopefully kung meron pa ma-reopen, 'di ba? Edi maganda. Pero kung wala na, medyo hindi na ako mag-offer sa kasi kabayan ka updates parang ano talaga sa akin, medyo big deal talaga sa akin kapag may pinopromote akong unit. Kasi nga parang para alam ko, no, kung paano i-market or matutulungan yung kliyente ko someday. Lalo na kapag Airbnb, ganyan. So, ganun eh. Parang yun yung ano ko eh. Yun talaga yung motibo ko. Kaya nga, may iba nga mga kliyente parang, ba't ka ba mas nangingialam? Eh di ikaw na lang bumili, di ba? Ako, concerned lang ako. Oo. Pero yung nga kabayan ka-updates, kasi feeling ko, nararamdaman ko na medyo matatapos na nga po yung pag-market sa Ice Tower. Pero, kaya sobrang happy ko sa lahat ng mga kliyente ko na kumuha sa Ice Tower. Nako, congratulations po. No? And I am looking forward talaga kabayan ka-updates na makapagtrabaho tayo or ano na ulit, kapag na-turn over na nga po yung Ice Tower, masimulan na nga po natin yung negosyo mismo, no, ng Airbnb or kung ano man yung plano nyo kabayan ka updates, no. Basta ang mahalaga lang sa akin na ilagay ko nga po kayo sa magagandang pwesto. Sobrang uh, happy ko nun kasi alam ko na hindi mahihirapan yung kliyente para i-market yung mga unit na yan. Oo. So, yun. Nalulungkot lang ako kasi parang paunti na yung Ice Tower. So, feeling ko may miss ko talaga tong Ice Tower na to. Hopefully, may ma-open pa sa Mall of Asia. Pero yung 17th floor kabayan Captains, may isa pa nanitira. Oo. So, sa mga interesado pong makuha itong Ice Tower, 17 floor na 1BR Facing Mall of Asia, ayan, kunin nyo na po kabayan ka updates, no? And after that, pag nakuha na po yun, siguro ilan na lang ba yung Facing Manila? Parang, nga, na-intrigue ako bigla. Ilan na lang ba ang Facing Manila natin? Ayan, teka lang double check nga ulit natin. Kasi baka nagdadrama lang ako dito pero ang dami palang available. Oo. Oo, so check nga natin. Alam ko kumonti na to eh. Okay. Ayan. So, konti na lang. So, tama. 10 na lang po ang natitira kabayan ka updates. Ayan. So, after nito, pag naubos na nga po yung Facing Manila, tapos sa Facing Mall of Asia, medyo mag-i-stop na nga po tayo. So, yun. Like sa gold, di ba? Gold before, parang nag-stop na nga po ako. Parang sinasabi na iba mga clients ko, ba't di ka na nag-market ng gold? Well, ano lang kasi kabayan ka updates, parang nag-stop ako kasi may Ice Tower tayo. Pero yun nga, once na maubos na nga po yung Ice Tower,
babalik ako sa Gold Reso. Oo. Again, kabayan ka updates, ano to ha, parang sa akin lang talaga, ah, siguro ganun lang talaga kapag mahal na mahal mo yung project na minamarket mo, and syempre mahal mo yung unit na ino-offer mo. Kasi kaya ako talaga sobrang binibigyan ng DN itong mga unit na ito kasi gusto ko balang araw kung maipapahandle man nila yung unit na kinuha ng kliyente ko, etong pinili kong unit, masama ko to saan? Masama ko nga po ito sa mga listahan ko. Oo, kaya ganun talaga ako kapursige. And yun, natutuwa naman ako, yung 9th floor, makukuha na kabayan ka updates. So, yung 17th floor na nga lang kabayan ka updates, no? Yung sa facing Mall of Asia, Ice Tower. So, again, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na interesadong malaman ang detalye ng Ice Tower, 17th floor, 1BR facing Mall of Asia, please DM me on WhatsApp @63915281435. Oo, ang dami ko sinabi pero hindi po ito yung pinaka-topic natin kabayan ka updates, no? Hindi ko alam pa paano ko i-address to pero meron tayong mga bagong open, ayan, sa SMDC Tagaytay project. Oo. Dito nga po mismo sa Cool Suites. I'm very excited na ibahagi po sa inyo ito kabayan ka updates kasi ang daming tao na naghihintay na magkaroon ng reopen sa project na ito, at ngayon po magkakaroon na nga po tayo ng mga bagong available units dito po mismo sa Cool Suites Tagaytay. Ayoko magbigay ng mga detalye. Ayan, kung gusto niyo malaman yung mga detalye po about Cool Suites sa mga bagong open ng Cool Suites, ayan, please DM me on WhatsApp dahil Diyos ko, nung nalaman ko yung monthly, ay nako, sobrang abot kaya. Sobrang abot kaya. And very, 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 very limited lang po ang ma-open dito sa Cool Suites. Okay? Again, ayoko hong magbigay po ng detalye. Ayan. Dahil gusto kong habulin niyo po ako. Again, sabi ko nga, hindi ko ipopromote to kung hindi maganda. Medyo marami tayong project sa SMDC, but you know me kabayan ka, please, lalo na nga po sa mga matatagal na nakikinig ng ating podcast. Marami tayong project sa SMDC, but bilang lang po sa daliri kung ano-ano yung mga pinopromote ko dito sa ating podcast. Okay, and sa pagsasaka po ng ating pinto sa Ice Tower kabayan ka updates, dito po ako ngayon magfo-focus. Because again, sobrang ganda ng project na ito and sobrang malakas po ang project na ito to the point na tingin ko after 2 months, projection ko lang po kabayan ka updates, after 2 months sold out na po agad itong project na ito. Again, yun lang po yung pwede kong idetalye for now. Meron tayong ma-open sa Cool Suites. Ang ingit ko magsalita. Oo, pero yun nga po kabayan ka updates. Sa lahat po ng mga interesadong malaman ang buong detalye po ng Cool Suites, ayan, please DM me on WhatsApp, that's 63915281435. 63915281435.
I am very careful na magbigay mismo na ng detalye. Hindi ko pwedeng basta-basta ibigay ang detalye kasi nga medyo nag-iingat pa ho ako. Oo. But by next week, I guess, or the week after next week, magiging maingay po ito at malamang kung saan-saan niyo po ito makikirinig. Pero kapag nailabas na nga po ito, malamang sold out na. Oo. Ay nga pala kabayan kapitsa, ito po, bago ho tayo magtapos, meron po akong gustong i-market, no, na ito po kauna-unang pagkakataon to kabayan kapits, meron po akong gustong i-market na property sa Shore Tree Residences. Ayan. Okay, client ko po siya. Client ko po siya, pero para sa unit na ibinebenta nga po niya, hindi po ako ang consultant po niya. Pero ayoko na ho kasi manghimasok sa detalye po mismo ng bentahan, no, kasi again tulong ko na lang po sa aking kliyente ito. Shore Tree Residences, family suite, furnished na po, fully furnished na pa interior na, I guess. Napakaganda po ng property. Ito po yung ilan sa mga picture. Ayan, makikita niyo po sa inyong mga screen. Ito po yung ilan sa mga picture na pinadala nga po sa akin. Ayan. So, kung gusto niyo nga pong malaman ang buong detalye po ng unit na yan, i-DM niyo lang po ito si Miss Christina sa Viber na yan. Ako, napaka-bait po ng mag-asawang ito. Okay, so kung kayo po ay interesadong malaman ang unit na ito, kabayan ka updates, okay, please DM Miss Christina sa kanyang Viber. Wala po akong kickback dito, ha, baka masabihin nangungumisyon po ako. Wala po akong kickback dito. Oo. Ayan, wala po akong kickback dito. Okay? So tulong ko lang po ito para sa kanya. Sayang kasi ang ganda ng unit. Sabi ko nga wag nang ibenta, pero mukhang kailangan talaga na ibenta. Pero pwedeng pag nakuha niyo na nga po ito, pwede na nga po ma-start ang Airbnb business. Ang ganda talaga. Oo, i-DM niyo po siya, kabayan ka updates. Ayan. So again, kabayan ka updates, happy birthday din pala kay Miss J, Jedea Kawashima, sa aking IMP sa Taiwan. Happy birthday. Okay. And nako ha, more birthdays to come, Miss Jade. Ayan, more birthdays to come and more clients to come. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula hanggang dulo. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more SMDC videos and updates. And huwag niyo rin po kalimutang i-follow po ako sa aking podcast sa aking Apple Podcast and Spotify para mauna nga po kayo sa ating weekly podcast. At kung may mga katanungan nga po kayo all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp or Viber 6391528143555 6391528143555. Muli po, ako po ang inyong virtual associate sales director, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan ka, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, kita-kits po ulit tayo on my next podcast next week, dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po sa lahat po naman naging kliyente ko last month. Sobrang maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!